So ngayong araw na to, nandito tayo sa sa ating ginawang ito yung ating basic lang na na solar setup, 'di ba? Ito yung inano natin, yung pinagawa natin. So ngayon, magkakabit tayo ng ng panel, itataas natin. Ito yung panel ko, 'di ba? Yan, yun yung dalawa. Okay. So yan yun. So ikakabit natin, no. So una nating ilalagay yung yung sa negative. Ito. So naggawa na tayo ng maikling wire na mayroong MC4 para diyan na lang i-connect para maging portable din tayo. Okay, and then sinunod natin yung positive kasi nakabili tayo ng buo na wire na hindi na tayo nag-assemble per 10 meters ang binili natin, o 9 meters, kulang 10 meters. So red and na yun, and black na 4mm po kasi hindi naman malaking pang load tong natin, kaya 4mm is okay na. So inakita natin sa bubong nila at doon natin ilalagay. Okay, yung malalaking panel na yan yung sa 3 kilowatt nila, no. So yung pagdudugtungin natin series yun, negative and positive lang, dalawang lang naman yan, panel lang yan. So yung dalawang dulo nun ilaladlad natin pababa sa bubong yan, ilaladlad natin yung positive yan, sakto na lang natin hugutin sa baba. Yung negative naman na wire yun natin hugutin. Sabi niya isang pa lang, kaya hindi na tayo naglagay ng ng insulation para sa wire kasi pan-testing lang naman. Pagkatapos dito sa baba hinugot natin. Hinugot natin dyan, inaayos natin. So natin kinabit yung negative at yung positive doon sa MC sa sa MC4 ng nakaabang dyan ng positive and negative. Yan, doon yan sa MCCB o fuse ng panel. So ang fuse po natin dyan 63 ampere mataas-taas. Tapos inon na po natin ang panel at ang battery. Ayan na po. So yan, nagsisimula na mag-harvest yung panel. Yan, okay. Kikita natin, ang battery niya ngayon ay 12 volts, 12.4. So low bat. So nagsisimula na siyang mag-harvest. Okay. So yan, medyo mahina talaga mag-harvest tong na to. Saka yung panel kasi natin, maliit lang. So 600 yung panel, pero hindi naman totoo yun. So ayan, nakabit na natin. Negative, positive. Tapos yan yun. Ito papalitan natin to. Nakabili na yung may-ari. So ayan. Ang harvest ng ayan, 1.1 ampere lang yan. Tapos nag 100% na yung battery. Nakita nyo? 100% na yun. So wala pa tayong nilalagay na load yan. Ito yung MCCB ng load. Ito yung sa panel. Ito yung sa battery. Kung makikita nyo, 63 pa lang yan, ampere. So papalitan natin to ng 125 ampere. Tapos yung cable nya okay na naman, makapal na yan, 10 AWG yan, tama na yan, hindi naman masyado yung load nya. So yan. So yan, nalagay na nga natin yung panel. Ito yung kanyang negative at ito nga yung kanyang positive. Okay, so nag-harvest na siya. Pakita ko, ayan, malapitan. Ang harvest niya mababa pala kasi makulimlim, guys. Ayan, makulimlim. Saka hindi tayo sigurado kung talagang crystalline to yung panel na yun, no? Yung Japek na 600 daw each. So kung naka-series tayo dun So ngayon isaset natin yung high voltage saka low voltage, okay. So isaset natin yung high voltage para pagka hindi na siya mag-charge para dito sa battery. So pag paano i-set tong ganito, i-aan nyo lang, i-push nyo lang to ng nakapress lang siya hanggang lumabas yung edge. Yun, okay. So nakalagay dyan 13.0. So gawin natin kahit at least 13.5 siguro. Yan, okay na yan. Yung low voltage naman 11.5 lang siguro. Teka. Okay, sorry. Isa natin ulit. Kamali. Yung low voltage ay okay. Nagkakamali tayo, nakakalito. Kasi syempre, mahirap talaga
marami tayong MPPT ginagamit. So, wag natin isagad. Gawin lang siguro natin mga medyo mababa kasi itong ano nito. 11.0 na lang. Siguro yan, pwede na yan. So, ayan. Sa 11. Kasi, mababa lang ang DOT nito eh. So, para okay lang naman daw sa may-ari na masagad ng ano, para ma-maximize na yung gamit. And pagka papalitan niya ng ano daw to, ng live PO4 din. Okay? So, nilagyan na lang natin ng low voltage sa isa 11. No, ganun na lang. Okay? Again, so ang ating high voltage, ibig sabihin titigil na yung pag-charge ng MPPT nito sa 13.5. Okay. Tapos, ang low voltage ay sa 11.0. So, ibig sabihin, kapag ka nag-11.0 na siya, mag-charge na ulit siya. So, ganun po yan, no? So, ayan, naset na po natin. So, as of now, ang inaano niya, ay mahina talaga mag-charge itong ano na to. Saka yung panel natin, di tayo sigurado kung monocrystalline nga talaga siya. Na 600 watts daw, pero ang late naman, nakita nyo, di ba? Tapos, ang battery niya, nakita nyo naman, 12.8, di ba? Nakita natin kanina. Ayan, 12.8 volts. So, china-charge siya patuloy ng panel hanggang doon sa sinet natin dito. Ayan. Na pag nag 13.5 na siya, ay titigil na siya. Okay. Sabi kasi, doon sa ating nabasa ng ang pinaka full charge ng battery ganito, yung lead acid ay yan, 13.8 hanggang 14.4. So, pwede nating gawin, sige, baka kayanin naman at sipagi naman mag-charge to. Sige, baka kayanin naman ng battery natin. So, ilagay na natin to ng 13.8. Ano? 13.8. Yan. Pwede nga 14 pero baka hindi kasi inano natin eh. Yan na, okay na lang yan sa 11. O, wag na natin babaan pa. So, yun. Pagka na-reach na niya yung 13.8, titigil na siya sa pag-charge para hindi na ma-overcharge. Yun yung ano nito, protection nito para sa battery mo. At yung low voltage naman, na isinet natin ng pag nag-11 na siya, nang ginagamit mo, mag-charge na siya. Okay, kaya pag araw, mag-charge siya. No, automatic. So, yun. So, yun na lang muna. Okay, so abangan yung susunod. Papalitan natin to pag dumating na yung kanyang ano, pure sine wave talaga. At saka yung kanyang MCCB. Kailangan kasi mataas-taas, no? Para in case na hindi inaasahan na mapataas yung load niya, ay hindi ito masira. Okay, nangyari kasi yan. Nangyayari yun, ha? Masisira po yun. Okay? So, sige. So, ito ulit si Dansky. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa inyo. Lahat dyan at maraming salamat po ulit. Okay? Bako.